Sa isang kwarto, madali naman pagsamasamahin ng mga tao. Pero hindi ibig sabihin na magkakasama sila kahit pare-pareho pa sila ng suot, kahit pare-pareho pa silang may uniform, hindi ibig sabihin magkakasundo sila. Tama? Hindi ibig sabihin sila'y nagkakaisa. Tama? Kahit pare-pareho ng ginagawa, kahit pare-pareho ng isinusuot, hindi ibig sabihin sila'y magkakasundo. Tanungin niyo yung mga samahang pansimbahan. Tanungin ninyo ang mga magkakapamilya. Di ba? Minsan may kausap ako, sabi, Father, tingnan mo yung bahay nila. Maganda na, tahimik pa. Siguro, Father, payapa ang buhay nila. Siguro magkakasundo silang lahat. Sabi ko, hindi ka sure. Baka kaya tahimik kasi hindi sila nag-uusap-usap. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay napanauli mo sa dati at napanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang hentil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang 2 sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit. Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Sokristo. Magsiupo na pong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Malakas ang loob nating magdasal kapag alam nating may kasama tayong nananalangin. Amen? Dahil sabi sa Ebanghelyo natin ngayon, kapag daw mayroong 2 o higit pang natitipon, sa ngalan ng Panginoon, naroon siyang kasama natin at anumang ating hingin ay kanyang diringgin. Pero ang tanong, ibig sabihin ba na pe-pressure lang ang Diyos kapag marami ang nagdadasal ng sama-sama? Nauobliga ba ang Diyos kapag maraming nagdadasal? Sa panalangin ba parang people power na napupuwersa ang Diyos kapag maraming nagdadasal? O mayroong mas malalim na nais sabihin ng Panginoon tungkol sa pananalangin ng sama-sama? At ano kaya yung malalim na nais sabihin ng Panginoon? Na ang Panginoon ay kapiling natin, hindi lang kapag magkakasama tayo physically, dahil madaling pekein yon. Halimbawa, sa isang kwarto, madali naman pagsamasamahin ng mga tao. Pero hindi ibig sabihin na magkakasama sila kahit pare-pareho pa sila ng suot, kahit pare-pareho pa silang may uniform, hindi ibig sabihin magkakasundo sila. Tama?
Hindi ibig sabihin sila'y nagkakaisa. Tama? Kahit pare-pareho ng ginagawa, kahit pare-pareho ng isinusuot, hindi ibig sabihin sila'y magkakasundo. Tanungin niyo yung mga samahang pansimbahan. Tanungin ninyo ang mga magkakapamilya. Di ba? Minsan may kausap ako, sabi, Father, tingnan mo yung bahay nila. Maganda na, tahimik pa. Siguro, Father, payapa ang buhay nila. Siguro magkakasundo silang lahat. Sabi ko, hindi ka sure. Baka kaya tahimik kasi hindi sila nag-uusap-usap. Di ba? Nakakapeke ang pagkakaisa. Dahil ang pagkakaisa, hindi yan nasusukat sa kung pare-pareho kayo ng ginagawa, pare-pareho kayo ng suot, o kung tahimik ba kayo. Dahil sa simbahang ito, kahit sama-sama tayo, hindi maituturing na nagkakaisa tayo at wala ang presensya ni Kristo kung wala tayong malasakit sa isa't isa. Sa makatuwid, ang sukatan ng pagkakaisa at ang Panginoon at ang Kanyang presensya ay kapiling natin kapag tayo ay mayroon ng malasakit sa isa't isa. Yan ang tunay na pagkakaisa. Pwedeng magkakaiba ng suot, magkakaiba ng estado sa buhay, magkakaiba ng pananaw at paniniwala. Pero kapag ang pinag-uusapan ay kapakanan ng bawat isa, iisa ang ating diwa, hindi natin gustong mapahamak ang kahit na sino sa ating pamayanan. Amen ba yon? Yan ang ibig sabihin ng pagkakaisa. Minamahal ko mga kapatid, itong ebanghelyong narinig natin mula sa panulat ni San Mateo ay patungkol sa mga pamayanang Kristiyano noon. At masasabi rin naman natin sa mga halimbawang binanggit ko kanina na para din naman sa pamayanan natin ngayon, na talagang kung minsan hindi maiiwasan na mayroong mga hindi pagkakasundo. Mayroong mga nagkakamali o nagkakasala sa pamayanan. At ang sinasagot na tanong ay ito, paano natin ito pakikitunguhan? Paano natin haharapin ang mga taong nagkakamali o nagkakasala na nagiging sanhi ng pagkakawatak-watak ng pamayanan o ng pagkakagalit-galit sa ating lipunan. At malinaw ang mga pamantayan ng Panginoon, napaka-praktikal. Ang una sa mga ito'y madalas hindi natin ginagawa sa panahon ng social media. Ano ang unang dapat gawin, sabi ng Panginoon, kapag may taong nagkasala o nagkamali, kausapin ng sarilinan. Pakiulit, ano ang dapat gawin? Hindi ko kayo marinig. Ano ang dapat gawin? Sinabi ba ng Panginoon, paringgan mo sa Facebook? Sinabi ba ng Panginoon, kapag may nakita ka nagkamali, picturean mo, i-post mo, at sabihin mo, pasikatin natin to? Sinabi ba ng Panginoon na kapag may nakita kang post sa Facebook na pagkakamali ng ibang tao, gumatong ka at makigalit ka? Sinabi ba ng Panginoon na paringgan mo? Sinabi ba ng Panginoon na ikwento mo sa ibang tao? Kahoy ka ba? Tanong niyo sa akin bakit? Gatong kayo minsan eh. Tandaan ninyo, sa impyerno kaya malakas ang apoy. Tanong niyo sa akin bakit? Doon napupunta yung mga panggatong na kahoy at saka mga plastic. Dahil ang nais ng Panginoon, kapag ka nalaman mong mayroong pagkakamali ang kapwa mo, magkaroon ka ng malasakit na itama ito. At hindi mo kailanman maitatama ang isang mali sa isa pang pagkakamali. Ang pagkakamali na ang taong ito'y ipahiya
at ang pagkakamali na hindi mo sabihin sa Kanya kung ano yung nakikita mong mali. Pero napakahalaga ng sinabi ng Panginoon, yung dalawang salita, kausapin ng personal, ng sarilinan. Una, kausapin. Hindi sinabing paratangan. Minsan kaya hindi mo maitama yung tao kasi hinusgahan mo na kaagad eh. Mali ka. Gaano ka kasiguradong mali siya? Baka naman mali lang ang tingin mo, tandaan mo, kapag tiningnan mo ang totoo, isang anggulo lang ang nakikita mo. Kaya ang sabi ng Panginoon, kausapin mo, hindi pagsabihan mo, hindi paratangan mo. Kausapin mo at itanong mo sa Kanya, ito yung nakita ko. Sa palagay ko, mali. Ano sa palagay mo? Bakit mo ba nagawa yun? Tanungin mo muna. Kasi baka ang ending, ikaw pala talaga ang mali at hindi siya. Mali lang ang pagtingin mo dahil ikaw may mali siya. Nakikinig kayo? Kaya nga kailangan din personal. Tanong niyo sa akin, bakit? Para hindi ka mapahiya kung ikaw ang mali. At hindi din siya mapahiya kung talagang siya'y nagkasala. Para walang mapahiya, kausapin mo ng personal. Minsan kasi talagang mali yung tingin natin eh. Hindi natin nauunawaan. Kaya mahalaga yung pakikipag-usap. Dahil sa pamamaraang ito, na ipapakita mo din yung tunay mong malasakit sa tao. Hindi ka lang nanghuhusga, hindi ka lang namamahiya at namamaratang. Minsan daw po, nagtaka yung mga tao. Kasi napansin nila, sa labas ng kwarto ng pari, may nakasampay na mga damit ng babae. E de siyempre, nag-usap-usap na yung mga tao. Ba't kaya may mga damit ng babae dun sa labas ng kwarto ni Father? Aha, siguro may babae. Sabi naman nung isa, naku hindi, baka sinusuot ni Father yan pagkagabi. At nagsalin-salin na yung kwento sa mga parokyano. Buti na lang may isang nagmalasakit kay Father at nagtanong, Father, usap-usapan na ho kasi sa mga parishioners natin. Bakit naman ho sa labas ng kwarto ninyo, palagi hong may nakasampay na damit ng babae? Sabi po nung iba, baka ho sinusuot nyo pagkagabi o baka naman daw ho may babae na ho kayo, Father. Nagmamalasakit lang naman po ako. Sabi nung pare, sabihin mo sa mga nagkakalat ng chismis na yan, sa liit ng kolekta, tumanggap na ako ng labada. Hindi natin alam ang buong kwento. Kaya bago ka magkwento sa iba, alamin mo muna kung totoo yung kwentong alam mo. Tama? At hindi naman maitatama yung pagkakamali ng panchichismis mo. Ay lumubay ka. Tama? Sabihin mo sa katabi mo, lumubay ka. Kasi sa panahon ng social media, napakadali tayong mahulog sa kasalanan ganyan. Di mo naman alam, comment ka ng comment, hindi mo alam, kwento ka ng kwento, share ka ng share, di mo naman alam kung totoo. Kausapin mo ng personal. At pangalawa, anong sabi ng Panginoon? Kung hindi makinig sa'yo, sabihin mo, tumawag ka pa ng isa para maging saksi ninyo. Tanong nyo sa akin, bakit? Kasi meron namang mga ibang tao, pinagmalasakitan mo na nga, itinatama mo na nga, ikaw pa babaligtarin. Ikaw pa lumalabas na masama. Kaya mga kapatid, makinig kayo. Kapag kayo ang itinatama at alam niyong guilty kayo, shut up na lang kayo. Alam niyo namang nagkamali na kayo, sapat na yung itama niyo na lang yung pagkakamali ninyo ng tahimik. Kinausap na nga kayo ng personal, yung tao na nagmalasakit sa inyo, minamasama niyo pa.
Sa susunod, hindi ka na itatama niyan. Pababayaan ka na lang na malagay sa lusak ng kasalanan mo. Kaya itong pangalawang bilin ni Jesus na magsama ng saksi, dalawang dahilan nito. Una, para maiwasan na yung taong itinatama baligtarin yung taong nagtama sa kanya. Pangalawa, para yung taong nagkasala ay magkaroon ng sense of accountability sa kanyang ginagawa. Sabihin nyo nga accountability. Na ipinapaalala sa kanya, hindi ka lang nagkasala sa isang tao. Kapag may ginagawa kang masama, maraming tao ang apektado. Amen ba yon? Kaya yun yung pangatlo. Sabihin sa natitipong simbahan, pag hindi nakinig sa isa, hindi pa rin nakinig sa dalawa, matigas pa rin ang ulo, sabihin sa simbahan. Ibig sabihin, sa mga may katungkulan o kaya naman sa inyong grupo, ipaalam na ninyo kung ano yung problema. Step 3 pa lang yun. At ang dahilan kung bakit ipapaalam sa karamihan, hindi para mapahiya yung tao, kundi maramdaman ng grupo na pananagutan ninyong lahat itong kapatid ninyong ito na nagkakamali at nagkakasala para lahat magkaroon ng malasakit sa taong iyon. At upang maging aware ang lahat na mali ang ginagawa niya, hindi na dapat tularan ng iba. Para maiwasan yung pagkakawatak-watak sa community. Dahil kaya nagkakaroon ng pagkakawatak-watak sa community, kapag hindi alam ng maraming tao yung totoong sitwasyon, yung taong nagkasala hahanap ng mga kakampi. Diba? At doon nagsisimula ang pagkakawatak-watak. Kaya napaka-practical na mga suggestion ng Panginoon na pwede natin i-apply hindi lang sa simbahan, kundi sa inyong mga pamilya, sa inyong mga magkakaibigan, sa inyong pinagtatrabahuhan. Ganito dapat pinagmamalasakitan ang taong nagkamali o taong nagkasala. Amen po ba yun? Ang pagkakaisa ay hindi yung konsintihin natin yung pagkakamali ng bawat isa na for the sake of world peace, mananahimik na lang tayo. Diba? Yun ang problema Kapag ka nagmi-meeting, tango ka ng tango, oo ka ng oo, pagtalikod, saka ka mangangagat. Di ganon. Pag-usapan natin, harapin natin yung katotohanan. Itama ang pagkakamali. Hindi pwedeng magtatago ka at sabihin mong alang-alang sa pagkakaisa, kahit may mali, hindi mo nakukwestiyonin. Nakikinig kayo? Hindi ka walang respeto yung itanong mo kung bakit confidential yung pondong yan. Dahil dapat itama yung mali na pagkukubli. Dahil kahit sa anak mo, kung alam mong nilulustay ang pera mo, hindi naman siguro masamang tanungin mo kung saan ginasta yung pera mo. Kapag ka tinanong ka ng anak mo at sasabihin sa'yo, Mami, pengi po akong pera. Tapos tinanong mo, anak, saan mo gagamitin? Confidential po. Papayag kayo? Papayag kayo. Bakit dun sa iba pumapayag tayo? Sasabihin natin, respeto. Hindi yan tunay na pagkakaisa pag meron tayong kinukonsinti na alam nating mali. Dahil ang katotohanan dapat panagutan, hindi dapat konsintihin, hindi dapat hayaan. Ngayong darating din ang barangay at SK elections. Magandang pagnilayan din ito at gamiting pamantayan ito. Kung alam ninyong hindi karapat-dapat yung tao, kausapin ninyo. Pwede namang umurong pa Kung alam ninyo na hindi naman talaga karapat-dapat, at kung mahal ninyo yung tao, pag malasakitan ninyo, kung may malasakit kayo sa barangay ninyo,
Kung may malasakit kayo dun sa tao, sabihin ninyo kung ano yung dapat niyang malaman. Kasi baka hindi siya aware na wala naman pala siyang kakayanan. Baka hindi siya aware na wala naman talaga siyang maitutulong sa barangay. Baka hindi nga niya alam kung ano yung trabahong gagawin niya dun eh. Ngayong narinig ninyo ito, may responsibilidad na kayo na kausapin ang mga taong ito. May responsibilidad din tayo bilang pamayanan na huwag konsintihin ang mga pagkakamaling nakikita natin sa ating lipunan. Dahil ang atas natin bilang Kristiyano, hindi lang maging mabait at panatiliin ang pagkakaisa sa pamamagitan ng pagkukubli at pangungonsinti sa mali at kasalanan. Ang tunay na pagkakaisa ay nakikita sa malasakit at ang malasakit ay naipapakita sa pamamagitan ng paghahangad na maitama ang pagkakamali at maibalik sa Diyos ang taong nagkasala. Amen. Kung na-bless ka ng pagninilay natin sa araw na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa page na ito at i-click ang bell button para manatiling updated sa tuwing nag-upload tayo ng mga pagninilay dito. At syempre, hindi pwedeng ikaw lang ang nabe-bless. Kung gusto mo ring ma-bless ang iyong mga kaibigan at mahal sa buhay, i-share ang link ng video na ito sa kanila. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi na matatagpuan ninyo sa media platforms. Pari ng Diocese ng Malolos at ngayon ay matatagpuan na rin po ninyo ang aking mga pagninilay sa #1 Catholic app in the world, ang Hallow. 400,000 po na Pilipino na ang nakasubscribe sa Hallow. Ano pang hinihintay ninyo? I-download na po ninyo ng libre ang Hallow app sa inyo pong Google Play Store o kaya naman ay Apple App Store. Magkita-kita po tayo hanggang sa aking susunod na pagninilay dito sa ating page, ang Sa Madaling Sabi.